Yan. So, hi everyone. We're gonna do another vlog. Tong vlog natin today is for everyone who is not feeling very well. Yan. Tulad ko ngayon, no? As you can see, nakahiga pa ako dito sa kama. At medyo masama yung pakiramdam natin, no? So, ang vlog natin today is yun, sa mga tao na they're not feeling too good or feeling too well, no? So, kahit ano pa po yung nararamdaman ninyo, kahit masama yung pakiramdam, no, hindi makabangon sa kama, nakahiga lang, yan. Ano ba yun? Yung pusa ko. Ah, or, kahit ano pa yung disease nyo, no, o yung karamdaman nyo, always remember that, si Papag, ayan, ang pusa ko, ini-interrupt ako, ano ba yun? Yung mommy cat ko. Okay. So, always remember po na yung karamdaman natin, binibigay sa atin yan kasi alam ni Papa G na kaya mo yung pagdaanan, no? So, kung ano man yan, kung cancer man yan, no? Or, nilalagnat ka, or you're not feeling too well, masakit yung tagiliran mo, diba? Oh, or may headache ka, 'di ba? Or na high blood or anything. Or may ano ka yung back pain, no? Or di ka makatayo sa kinahihigaan mo 'yan. Always remember that Papa God loves you, no? Hindi porket na hindi pa niya pinagagaling yung sakit mo ay inabandon na ka na niya, God has abandoned you. Hindi totoo yun, no? Hindi kailanman si Papa God nag-aabandon na ng kanyang mga anak, no? Sometimes it just takes a little time para gumaling tayo. Sometimes we have to stop things na mga ginagawa natin to to recognize him and to listen to his voice, yun. And sometimes he just wanted you to give more attention sa kanya, sa word niya, sa salita niya, sa mga nakasulat mo sa Bible, no? So minsan may karamdaman tayo, we're feeling not too well, 'di ba? We're feeling a bit low, 'di ba? We're not too good sa health natin or anything. But always remember na wag po kayo magi-give up, no? As for me right now, ganun din, may nararamdaman din ako, 'di ba? Pero I'm not giving up. Kung ano man yung sakit na dinadanas ko ngayon, I'm definitely sure na papagalingin tayo ni Papa God dyan, no? Sometimes it just takes a little more time. Minsan mas matagal lang na konti, 'di ba? Maybe he want us to learn a lesson, 'di ba? Minsan maybe he wants you just to stop for a while, 'di ba? And meditate sa words niya. Yan, no? Tapos always remember po, kahit kano kalala pa yan, no? May it be a stage 4 pa or anything na talagang feeling mo wala na, nasa last stages ka na ng buhay mo. Always remember na may pag-asa pa, no? You just have to fight, no? You just have to pray hard sa Panginoon. He's always listening, 'di ba? Lagi po siyang nakikinig sa inyo. Kailangan niyo lang dumulog sa kanya, humingi ng kagalingan, buong puso niyo, and surely he would come and rescue you. Ililigtas niya po kayo sa kahit ano pang karamdaman niya. So, wag po tayo mawawala ng pag-asa, ha? Kaya ako ngayon, although ganun din, may nararamdaman, pero I'm keeping my fingers crossed na alam ko talaga papagalingin ako ni Papa God dyan sa sakit ko ngayon, no? Or kung ano man yung nararamdaman ninyo, no? Ganun din po, always po na nandyan siya.
always na humingi lang kayo ng ng tulong sa kanya. Ask for his healing power na pagaling kayo, no? Ibibigay naman po yun eh. Minsan lang medyo matagal, pero surely gagawa po siya ng paraan para ma-reach nyo po yung healing nyo. Kung ano pong recommendation ng doctors, just follow it, di ba? Most of the time kasi yung mga doctors, sila yung ginagamit na instrument ni Papa God para mabigyan ka ng proper medications, mga gamot nyo yun. Just don't forget na no, I'm sure a lot of people na may sakit, sometimes they feel like ayaw na nila uminom ng gamot, 'di ba? Kasi sawa na sila, or they've been drinking these medicines for quite a long time na, parang ayaw na nila. They just felt like na pag hindi sila uminom ganun, parang parehas lang, no? Pero really, it's not that it. Pag umiinom po kayo, syempre medyo mas you feel better, di ba? Medyo hindi po kayo susumpungin ng karamdaman nyo. Tapos, mas gagaan din po yung pakiramdam nyo, no? Yun po yung mga gamot binibigay sa atin para makarecover yung ating katawan, no? Kung ano man problem, yan mapugsa po, no? Yun. And ano pa ba? Sorry for that. Yun. So ngayon, nag-vlog lang ako kasi for me kasi alam ko na marami din tao na may karamdaman na probably or possibly ngayon nakahiga lang din sa kama nila, hindi makatayo, no? So I hope this video finds you, and it would encourage you na lumaban lang, no? Pag po kayo mawawala ng pag-asa, lagi pong may chance pa, lagi pong may solusyon, no, sa bawat problema. Even if we think na wala nang solusyon dito, 'di ba? God would always find a way to be in your situation para matulungan po kayo, para matanggal kayo dyan sa burden nyo, sa dinadala nyo, sa mga problems nyo, or sa circumstances na nakatali na kayo ngayon, no? You would always find a way. Yun. And sige, let's pray na po. Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face, because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ako, Ama. Humingi po ko ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name, we pray. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng sumabay sa ating prayer today, no? At sana you would receive, I hope and I pray talaga na you'd receive your healing po, no? And always po na fight lang, no? Kahit hirap na, kahit may masamang pakiramdam, always find the courage to ask for God's help po. Huwag po kayo mahiya sa Panginoon, no? Tatay natin yan, ba't kayo nahiya? So, lagi po kayong dumulog sa Kanya. Humingi lang po kayo ng tulong. And surely, gagawa po siya ng paraan kung how to rescue you, no? Kung saan man, kung ano man pinagdadaanan natin, no? Kung ano man ang sitwasyon natin na naroroon tayo ngayon. Okay? And, yun lang. Hindi ko na patatagalin. I just wanted you guys to be encouraged, no? Kahit na pasensya na kayo, kahit na medyo hindi ako ganun na very lively ngayon, no? Kasi may nararamdaman din po, no? Yan. By the way, dun nga po pala sa mga gustong tumulong to help our church po. We're accepting donations. Yung ating GCash account po. Yun, para sa mga pagpapakain po namin sa mga bata, sa mga adult, yan. We're accepting GCash donations sa mga gusto pong tumulong sa atin.
It's 0920-234-2275. Maliit man yan o malaki, marami na pong malayo na po yung mararating yan, at maraming salamat po sa lahat ng donations ninyo. And yun, for your examples, for the ones who want naman they would like to donate Bibles sa mga community or sa church nila, we could provide you some you could order sa amin po ng Bible nyo, na preferred nyo na Bible. Yan po, kahit ano pa pong version, meron po tayo lahat yan, no? Yung ating publisher ay kompleto po, no? So kahit ano pa pong klase ng Bible yung gusto nyo, we can deliver it straight to your doorsteps po. And hindi na po ninyo kailangan pa mag-attend ng mga seminars, kasi our pastors are nakapag-attend na po, no? Sila po ay nakapag-attend na ng mga seminars for you guys. So yun, kasi yun po yung number one requirement pagka bumibili ng Bible, lalo pag maramihan, kailangan mag-attend tayo ng seminars talaga, no? And I know for a fact na hindi lahat kaya mag-attend doon, pero yan, meron na po tayo na mga kapastoran na they were able to attend the seminars. At kung kailangan nyo po ng mga Bibles, they're willing to deliver. Mga pastor din po ang magde-deliver sa inyo, no? Please, let help everyone, na para maka-gather din po kami ng enough para sa ating church, no? So yun lang po, di ko na papatagalin yung video. Sorry talaga, I'm not feeling too well, pero I hope medyo malakas yung boses ko, and I hope na nakuha nyo naman po sana yung in-impart ko. So thank you, and see you till our next video. Bye.